Tanong ni Ma'am Norma kung pwede ba daw ang SDN21 sa mga adult dogs at okay lang ba may iodized salt ang dog food nila? Kasi ang SDN po may ingredients man na iodized. Salamat po. Ang SDN21 po ay talagang para lang po sa adults. Huwag niyo po ibibigyan sa mga puppies kasi medyo malabnaw po yung formula niya. 21% lang ang protein. Okay? Ang mga puppies, kailangan nila ng mataas na protein levels. Yung SDN42 ang pinaka-ideal sa mga puppies and yung SDN28 pwede na rin. Pero ideally, mas maganda talaga yung 42. Kahit po sa mga adult dogs, pinakamagandang dog food po natin is SDN42. Kaya ko lang po din-develop talaga yung SDN28 and later on yung SDN21 ay para po sa mga, alam niyo yun, takot na takot bumili ng mahal na dog food na per kilo ay tingin nila mahal. Kahit kasi explain natin na konti lang ang kailangan yung konsumo nito kumpara sa ibang dog food. Kaya makakatipid pa rin kayo. Mahirap po talaga mag-explain kapag ang tinitingnan lagi yung presyo na per kilo na bibili nila. Okay, kasi kagaya nga sinasabi ko, no, konting explanation lang tungkol doon. My dog Logan is 36 kg na Belgian Malinois, adult male. So I only feed him mga 350 grams per day. Ibig sabihin yung isang kilo is good for 3 days na. So kung ang SDN, sabihin natin 266 ba? Parang ganyan ang dog food na SDN 42. Ang isang kilo nun. So divide mo yun by 3, that's mga 80 pesos. 80 plus pesos per day lang ang gastos kay Logan. Pero syempre, kung titignan mo yung per kilo price niya, ay nakakagulat para sa sanay doon sa mga murang-murang dog food lang. Okay, kaya dinevelop ko yung SDN28 and SDN21 na pangmasa yung dating ng presyo niya. Pero kung ikukumpara sa ibang pangmasang dog food, ay mas dekalidad po yung mga ingredients na nilagay natin. No, makikita nyo kahit sa SDN21 ingredients natin, ang number 1, number 2 ingredients is beef meal at saka fish meal or tuna meal. Diba? Napakaganda ng ingredients kapag yung first few ingredients ay mga protein sources or meat sources, hindi puro corn, wheat, soya, darak, at trigo, kung ano-ano pa, mga flour, hindi po maganda mga ingredients yon. So, ang sagot ko po dyan sa pwede ba SDN21 pang adult dogs, yes po, sobrang ganda po ng 21. Of course, mas maganda pa rin yung 28, mas maganda pa rin yung 42. And okay lang ba may iodized salt ang food ng mga dogs? Ito po, no, may misconception po kasi, may nagkalat kasi na masama daw ang salt sa mga dogs. That is very, very untrue. False info po yan. Fake news po yan. Lahat po ng organisms na mammals, tayo po included, ay kailangan po natin ng salt sa katawan natin. Alam nyo ba ang salt, yung sodium, tapos yung chloride ions na nasa salt, maraming mga biological processes may kailangan nung sodium at saka yung chloride na yun. So halimbawa, yung pag-produce ng mga byproducts sa mga cells, kagaya for example yung sa muscles, no, nagpo-produce ng lactic acid as a byproduct ng metabolism ng mga cells sa muscles. Ilalabas dapat yung lactic acid na yan. Ngayon, kung kulang yung sodium, kulang yung salt mo, or kulang yung salt ng aso mo, ay mahirapan pong ilabas yung lactic acid na yon, and ang results, magkakaroon ng cramps. Yung tawag sa Tagalog ng cramps, naninigas yung yung muscles mo, sobrang sakit, di ba? Ano nga ba sa Tagalog yung cramps? Pakisulat nga sa comments sa baba. So yung cramps na yan, pwede rin mangyari sa mga dogs yan. And pagka pinupulikat kayo, yun, pulikat. Kapag pinupulikat kayo, halimbawa lagi kayong pawis, tapos hindi kayo nakakain ng salt intake ninyo, ay magiging prone kayo sa pulikat. Ang gagawin nyo lang kapag pinupulikat kayo, kuha lang kayo ng pinch ng salt, tapos kainin ninyo, inom kayo tubig, mamaya-maya ay mawawala na yung pulikat po ninyo. Okay, so ganun din po sa dogs, no? Bukod pa doon, marami pang mga iba. Meron kasing tinatawag na sodium pump sa mga cells na kailangan po ng sodium, yung mga sodium pumps yun. Kaya naman sila tinawag na sodium pumps. Kaya ang salt po ay important, pero syempre, lahat ng sobra ay masama. Yung salt po na nasa mga SDN products ay
saktong-sakto lang po yan. Huwag kayong matakot tungkol dun sa salt content ng dog food. Hindi po totoo yung sinasabi nila masama daw yung salt sa mga dogs. As long as you give your dog, of course, drinking water, no? Kapag ka nagpapakain kayo ng SDN or any kibble sa dogs ninyo, dry kasi po yun, you have to have a steady supply na laging available na drinking water na hindi mainit, no? Yung tamang temperature, na clean, no? Walang mga nakahulog-hulog na mga pagkain doon na nabubulok. Clean, potable drinking water ang kailangan ng dog ninyo. Okay? So, SDN21 is a good product, no? And meron din tayong dog food na mas mas pangmasa pa kaysa sa SDN21, yung Milo and Friends dog food. Available na rin po yan sa ating mga TikTok shop, Lazada, Shopee, dealers nationwide, no? Kahit sa ating mga outlets. Available po yan, pati City Mart supermarkets, and soon, hopefully, no, matupad na yung sa Pure Gold supermarkets and SM supermarkets and others pa. Okay, by this year po, hopefully, mas available na po ang SDN para sa lahat ng mga tao, kasi nahirapan po yung iba na makahanap ng products natin sa mga lugar nila. Open nga rin pala ang distribution and dealership sa ibang mga lugar. Kung may 5,000 pesos ka, pwede mo nang puhunan yun. Ibibili mo na yun ng mga products sa atin na discounted na as dealer na pwede mo nang pambenta. Okay, 5,000. Mag-inquire lang po kayo by PM sa page po natin or comment below para ma-assist po kayo ng ating masisipag na mga customer care agents. Ayan, Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo K9, Super Dogs for Humankind. Mabuhay po kayo. Salamat po sa tanong. Comment below kung may mga tanong pa po kayo. Please follow and share our videos sa iba para makinabang na sila. Mabuhay po kayong lahat.